Kumusta? Magandang araw sa lahat ng nanonood at nakikinig, lalong-lalo na po sa ating magiting at maginoong guro na si Ginoong Lynn Dicen. Ako nga po pala si Ronel Larbudo, isang mag-aaral mula sa Negros Oriental State University, Shatong Campus, at ako po ay nasa inyong harapan upang isagawa ang aking teaching demonstration sa asignaturang Production of Social Studies Instructional Material. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kaming lahat na mag-aaral na magkaroon ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga leksyon na itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na ito na makakatulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro upang magkaroon sila ng sapat na katiyagaan upang maihatid sa mga estudyante ang mga aral na dapat nilang ituro. Pagpalain mo rin ang aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang aming sandigan at kalakasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Push pineapple, shake the tree. I got do. Push pineapple, grind coffee. To the left, to the right. Jump up and down onto the knees. Come and dance every night. Sing with a hula melody. I met a hula mistress somewhere in Waikiki. Well, she was selling pineapple, playing ukulele. And when I went to the girl, come on and teach me to sway. She laughed and whispered to me, yes, come tonight to the bay. The lovely beach and the sky, the moon of Kauai, around Calypso surround. We'll all be singing this song. I got do. Push pineapple, shake the tree. I got do. Push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down onto the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. Bago natin simulan ng pagbabalik-aral, nais ko munang sabihin ninyo ang katagang narito po kapag natawag ang inyong mga pangalan. Okay, simulan ko na. Volta Alessandro. What James? Holmes Rolando. Bel Alicia. Lim Cornejo. Magaling at walang liban. Sa puntong ito, bilang ating pagbabalik-aral, nais kong tanong sa inyo. Itaas lamang ang inyong mga kamay kung gustong sumagot. Ano ang paksang ating tinalakay kahapon? Tama! Tinalakay natin ang mga uri ng pamumuhay sa mga sinaunang tao sa daigdig. Ngayon, sino naman sa inyo ang makapagbibigay ng mga uri ng pamumuhay at pamumuhay ng mga tao sa unang panahon o unang daigdig? Ayos, magaling! Ngayon mga bata, sa unang aralin ay natutunan nating mabuti ang katangiang taglay ng daigdig na ating tahanan at pati na rin ang taglay nating katangian. Subalit sa araling ito, tayo ay maglalakbay pabalik sa nakaraan upang tuklasin ang mga kaganapan bago pa man nagkaroon ng mga tala sa kasaysayan. Ito ay tinatawag na prehistorikong panahon. Handa na ba kayo? Pero bago natin simulan ang ating talakayan, ay nais ko sanang gawin natin muna ang aking inihandang motivational na gawain.
Pero nais ko sana munang magbilang kayo ng 1 hanggang 5 upang magsisilbing inyong mga grupo sa pagsagot sa motivational na gawain. 1, 2, 3, 4, 5. Ang pangkat-1 ay ang mga numero 1, pangkat-2 naman sa 2, 3, 4 at 5. Ngayon ay nasa inyong mga upuan na kayo. Handa na ba kayo? Ayos! Simulan na natin ang ating motivational na gawain. Aking pinamagatan na tulungan mo si Lolo. Sa gawain ito ay tulungan natin si Lolo na liligaw upang makarating sa mundo, sa modernong panahon. So, upang gawin ito ay sasagutan na o aayusin natin ang mga hadlang na mga rumble letters na makikita sa daan ni Lolo. May mga gabay na pangungusap sa bawat rumble letters upang maging gabay sa pagsasayos ng rumble letters upang si Lolo ay makarating sa tamang panahon o modernong panahon. Handa na ba kayo? Sisimulan na natin. Magaling at tatapos na kayo sa pagsagot sa ating motivational na gawain. Ngayon ay sasagutan natin kung tama nga ba ang inyong mga sagot sa bawat grupo. Ang unang hadlang sa daan ni Lolo ay ito ay sumasaklaw sa milyon-milyong taon bago pa man natukoy ang kasaysayan o ang simula ng paglikha ng tao. Ang tamang sagot ay prehistoriko. Magaling. Mula sa salitang Griego na Palaios, luma at letos o bato. Tama. Ang sagot ay Paleolitiko. Sa susunod naman ay may nakasaad na mula sa salitang Griego na neos o bago at litos o bato. Tama. Ang tamang sagot ay Neolitiko. Sa panghuli namang hadlang sa daan ni Lolo ay ito ay binubuo ng 3 panahon. Panahon ng tanso, bronze at bakal. Tama. Ito ay panahon ng metal. Magaling at tatapos na tayo sa ating motivational na gawain at nasagutan ninyo ng tama ang bawat item sa ating gawain. Ngayon ay sisimulan na tayo sa ating paksa na tatalakayin sa araw na ito. Sa inyong palagay, saan kaya nagmula ang tao? Totoo nga ba na ang tao ay nagmula sa unggoy? Ano kaya ang itsura o kasuotan ng mga tao noon? Kalimitan yon ang mga tanong na nasa isipan natin kapag natatalakay ang panahong prehistoriko. Kaya simulan natin ang talakayan natin sa pagtuklas ng kahulugan ng prehistoriko. Ang prehistoriko, ayon sa definisyon, ay sumasaklaw sa milyon-milyong taon na lumipas bago ang kasaysayan o simula ng paglikha ng tao sa mga tala ng kanilang buhay at ng mundo. Kailan paano nagsimula ang tao? Sinasabing nabuhay ang mga sinaunang tao na may 2.5 milyon na taon na ang nakararaan. Sila ay tinatawag na Homo sapiens o Homo ibig sabihin ay tao. Ito ay tumutukoy sa tao. Kung titignan natin ang diagram tungkol sa teorya ng ebolusyon ng tao, makikita natin ang iba't ibang mukha at hugis ng katawan nito. Ayon sa teorya, tayo raw ay nagmula sa tinatawag nila na ape, yung makikita sa unang larawan. So tapos ay ang Australopithecus na tinatayang ninuno daw ng mga makabagong tao. Sumunod ang Homo habilis. Sila ang mga sinaunang tao na nakagawa ng mga iba't ibang uri ng mga kasangkapan. Sumunod ang mga Homo erectus at ang Homo sapiens. Ngayon ang tanong, paano namuhay ang mga sinaunang tao noon? So sisimulan natin sa panahong prehistoriko. Sa panahong prehistoriko ay ito ay nauri sa 3 yugto. Ang yugto ng Paleolitiko, yugto ng Neolitiko at yugto ng metal. Ngayon ay tutukuyin na natin ang mga yugto na umusbong sa panahong prehistoriko. So simulan natin sa panahong o yugto ng Paleolitiko. So ang salitang Paleolitiko ay nagmula sa salitang Griego na Palaios o ibig sabihin ay luma at letos o bato. Ito o kung isasalin sa Tagalog ay panahon ng lumang bato.
So ito ay nagsimula o umusbong 2.5 million hanggang 10,000 BCE. Ibig sabihin bago pa man natukoy ang kasaysayan, o yung ibig sabihin ng BCE ay before Common Era. Sa uri ng panahon nila ay nasa tent at kuweba ang kanilang pamamahay. Sila ay tumitira pansamantala o palipat-lipat, kaya naman sila ay tinatawag na mga nomadic o walang mga permanenteng mga tahanan. Makikita natin sa imahe ang kanilang uri ng kanilang tahanan o yung forma, o talagang nasa kuweba at mga batong medyo may hindi masyadong nakaporma ang kanilang mga bahay. Ang pagiging nomadic ng mga tao sa panahon ito ay dahil sa pagkain o kanilang ikinabubuhay. So, nagiging nomadic sila sapagkat hindi stable ang kanilang mga pamumuhay. Halimbawa na lang kung sa isang nayon na kung saan sa isang lugar na maraming pagkain, doon lang sila muna mananatili. Kung mauubos na naman ang kanilang mga pagkain, lilipat naman sila sa kanilang panibagong tahanan. Kung pagbabasehan naman natin ang kanilang mga teknolohiyang gamit, ang pangunahing kasangkapan nila ay ang kanilang kabuuang pamumuhay ay bato. Kaya nga panahon ng bato, lumang bato. Hindi pa sila gumagamit ng mga uri ng mga metal o mga elektrisidad, hindi pa na-discover sa panahong ito. Ang kanilang bato, kung hindi ninyo natatanong, hindi pa yung smooth. Ito ay yung uri ng kanilang bato ay magaspang pa. Meron din silang mga kasangkapan na yari sa kahoy, balat ng mga hayop at buto nito. Dito rin sa panahong ito, unang nagamit at umusbong ang paggamit ng apoy. Pagdating naman sa kanilang uri ng panlipunan, ang bawat isa sa miyembro ng kanilang pangkat ay pantay-pantay. Ibig sabihin walang namumuno, walang hari o walang mga alipin. Sila talaga ay pantay-pantay sa kanilang pamumuhay. Lalong-lalo na rin sa pagdating sa uri ng pagdating sa pagbabahagi ng kanilang pagkain. So talaga namang pantay-pantay ang kanilang sistema sa panahong ito. Ngayon natapos na natin talakayan ang panahong Paleolitiko. Nais ko munang magtanong sa inyo kung may mga katanungan ba kayo o dapat linawin bago tayo tumungo sa pangalawang yugto ng panahong prehistoriko. Kung wala na, tutungo na tayo sa panahon ng Neolitiko. So, ang salitang Neolitiko ay nagmula din sa salitang Grego na neos o bago at litos o bato. Ito rin ay tinatawag na panahon ng bagong bato. So, sa kanilang uri ng tahanan, sa panahong ito, medyo meron ng stable na pamumuhay ang mga tao rito. Ang kanilang mga tahanan ay yari sa bato. Ito ay iba na sa kuweba sapagkat mayroon na itong mga hugis, forma, at makikita naman natin sa imahe ng kanilang kabahayan dito, medyo may forma na at hindi na siya talaga matatawag na kuweba. Ngunit mayroon naman silang komportableng tahanan. Ito ay dikit-dikit at magkatabi-tabi ang kanilang mga tahanan, at ito na ay permanente. Hindi na sila mga nomadic sa panahong ito. Sila ay natutunan na magkaroon ng tiyak na pamumuhay tulad ng pagsasaka, pagpapastol. At dito rin sa panahong ito ay nagsimula ang revolusyong agrikultural. Natuto na sila magtanim at mangalaga ng mga iba't ibang uri ng mga hayop. Kung saan since ay nagsimula ng panahon ng agrikultura sa panahong ito, natustusan ng kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw tulad ng pagkain, kaya hindi na kanila kailangan magpalipat-lipat pa ng lugar upang makahanap ng pagkain sapagkat natuto na silang dumepende sa kanilang hanap buhay.
Pagdating naman sa kanilang teknolohiya o uri ng mga kagamitan, makinis na ang kanilang mga kasangkapang bato. Hindi na katulad sa panahon ng Paleolitiko kung ihahambing natin ang kanilang ihahambing natin sa naunang panahon ng Paleolitiko, ang kanilang mga kagamitan ay mas makinis at precise kung saan ang gamit para saan ang mga gamit na ito. Makikita sa imahe ito itong imahe na ito ay sa panahon ng Paleolitiko. Makikita natin ang mga magaspang at hindi masyadong klaro kung saan ito gagamitin at paano ito gagamitin. Kung ito makikita naman natin sa panahon ng Neolitiko, mas precise na ang kanilang mga sukat at makikinis na ito, kaya masasabi natin na medyo may improvement o ano ba tawag nito, may saayos na ang kanilang mga kagamitan. Natuto na din silang gumawa ng iba't ibang uri ng alahas, salamin at mga iba't ibang uri ng mga kutsilyo o gamit ng mga matatalas o maaari din sa pangangaso. Meron din silang sistema ng paggawa ng palayok at paghabi ng tela. Ang kanilang uri ng panlipunan ay nagkaroon na ng sistema. Like sa una na pantay-pantay lang sila at walang mga pinuno, alipin o mga ganon. Meron din silang pagkakaroon ng pribadong pagmamayari o yung mayroon na silang sariling pagmamayari na hindi katulad sa una na yung pagkain ay silang lahat ang may-ari noon. Ngayon ay meron ng pribadong pagmamayari. Dito din sumibol ang maliit na nayon at syudad. Naging stable na ang kanilang pamumuhay at meron na din silang mga mayroon na silang iba't ibang pamumuhay na nakadepende na sila roon, kaya sumibol na ang maliit na nayon at syudad. Bago tayo tumungo sa panghuli at ikatlong yugto ng panahong prehistoriko, may mga katanungan pa ba kayo? Kung wala na, susunod na tayo sa sunod na yugto, ang panahon ng metal. So, ang panahon ng metal ay umusbong simula 4,000 BCE hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa ngayon. So, ito ay binubuo ng tatlong panahon, ang panahon ng tanso, panahon ng bronze, at panahon ng bakal. Sa uri ng tahanan na mayroon sila ay hindi na sila tumitira sa kuweba o sa bahay na gawa sa bato at dikit-dikit o magkakatabi pa. Subalit sa panahon ito medyo napaunlad na ng arkitektura na nagpabago sa mga anyo ng kanilang mga tahanan, katulad ng nakikita natin. Kung titignan natin ang mga tahanan o uri ng bahay na mayroon ng Paleolitiko at Neolitiko, medyo yung kanilang anyo magkakaiba na talaga. Meron ng style, forma ang bahay sa panahon ng metal. Na itatag din dito ang mga gusali, templo, at iba't iba pang mga estruktura. At lumaki rin ang mga kanilang mga nayon at syudad, at naging maunlad ang kanilang mga pamayanan na naglaon ay tinawag na kabihasnan. Dito na umusbong ang mga iba't ibang uri ng mga kabihasnan. Sila ay natuto na rin sa iba't ibang uri ng pamumuhay at trabaho. Natuto na silang makipagkalakalan o barter. Kung makikita natin sa imaheng ito, yung tinatawag na barter system nila, na yung produkto na papalitan ng ibang produkto na hindi nasa loob ng kanilang nayon, kundi nasa ibang nayon. So maaring dito umusbong ang mga pagkakaiba-iba ng kanilang mga uri ng mga produkto na mayroon na sila. So umusbong rin dito ang makabagong uri ng paggawa ng mga kasangkapan. Hindi yari sa bato, hindi yari sa mga lumang bato o mga kahoy o mga buto ng mga hayop, kundi ito ay yari sa mga tanso.
natuto na rin sila ng mga technique ng pag-produce na at pag-innovate ng mga bagay, mga tulad ng kagamitan, tulad ng mga armas na hindi mga pana, kundi mga armas na yari sa mga tanso, maaaring mga baril, maaring ding pana pero hindi kahoy, yung pana na may metal na sa kanilang mga sa hulihan. Dito rin sa panahon ito umusbong ang pagkakaroon ng paggamit ng bakal at bronze. Dahil sa pagkaroon ng iba't ibang uri ng imbensyon at stable na rin ang kanilang pamumuhay, nagkaroon sila ng organisadong pamahalaan, batas para sa kaayusan at tanggulan o uri ng reinforcement o kaayusan sa kanilang pamumuhay. Dito rin nagsimula ang kanilang relihiyon, pag-usbong ng relihiyon o kanilang mga paniniwala. At naglaon naging formal ng pagsisimula ng sistema ng iba't ibang uri ng sistema ng pagsulat. Ayos, at natapos na nating talakay ng mga yugto sa panahong prehistoriko. May mga katanungan pa ba kayo o mga bagay na dapat linawin? Kung wala na, ay gusto ko sanang i-review natin ng ulit ang ating mga paksang tinalakay ngayon sa pamamagitan ng pagbigay ko ng mga tanong sa inyo. Ano-ano kaya ang mga yugto o panahon na umusbong sa panahong prehistoriko? Tama. Ang mga panahong o yugto na umusbong sa panahon ng prehistoriko ay ang panahong Paleolitiko, Neolitiko at panahon ng metal. Sino-sino naman ang makapagbibigay ng uri ng panahon na mayroon, uri ng panahanan mayroon ng panahong Paleolitiko? Tama. Sa panahon ng Paleolitiko, ang kanilang uri ng panahanan ay sa kuweba lamang at sila ay mga nomadic. Ibig sabihin hindi permanente ang kanilang tahanan. Ito ay temporary. Ngayon, sino naman ang makapaghambing ng uri ng kasangkapan mayroon ng panahon ng lumang bato at panahon ng bagong bato? Tama. Magaling. Talagang nakikinig talaga kayo sa aking mga paksa na tinalakay. Sa puntong ito nakikita ko na naintindihan ninyo na nang maayos talaga ang konsepto ng ating paksa. Pero bago tayo tumungo sa ating unang gawain sa araw na ito, may trivia o kalaman muna akong ibahagi sa inyo. Handa na ba kayo? Ayos! Galing! Unang trivia. Alam nyo ba na ang chimpanzee o yung nasa imahe na aking pinapakita ngayon, ang pinapalagay na pinakamalapit na kaanak ng tao ayon sa mga siyentista o sa mga scientist? Pangalawang trivia. Alam nyo rin ba na ang Homo luzonesis na tinagurian ding ubag o taong kaliyaw na tumutukoy sa mga labi na hominid na natagpuan sa yungib ng kaliyaw sa Peña Blanca, Cagayan, sa Luzon dito sa Pilipinas, natatagpuan ng isang archaeologist na si Armand Mijares noong 2007. Ito, yung imahe nito. Meron pa, pangatlong trivia. Alam nyo rin ba na ang tanyag na Homo sapiens na pinakahuling species na evolusyon ng tao na makikita na sa imahe sa kaliwa at ang ay ni mga Neanderthal man at ang Cro-Magnon naman itong nasa kanan. At huling trivia. Nais ko ba makinig? Hayos! Alam nyo ba na pinangalan ng Lucy ang pinakatanyag na Australopithecus afarensis na natuklasan ng mga labi noong 1974 na pinangalan naman sa sikat na kanta ng The Beatles? Gusto nyo marinig? Ayos! Ito! Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Ang ating unang gawain ay tinatawag na ilagay mo sa timeline ko. Panuto. Gamit ang isang buong papel ay gagawa tayo ng timeline. So, gamit ang timeline na aking ipinapakita sa na imahe ay tutukuyin at ilalagay natin
sa kahon ang mga detalye tungkol sa mahalagang kaganapan sa evolusyong kultural sa tatlong panahon, sa tatlong prehistorikong panahon. Nakikita natin sa unang kahon ay para sa Paleolitiko, sa pangalawang kahon ay sa Neolitiko, at sa pangatlong kahon ay para sa panahong metal. Handa na ba kayo? Bibigay muna ako ng isang halimbawa upang magsilbing gabay sa pagsigot ninyo sa ating unang gawain. Halimbawa, dito sa unang kahon ay nakalagay unang natuklasan ang paggamit ng apoy. Sa tingin nyo, saan kaya ito nabibilang na panahon? Tama, ito ay nabibilang sa panahon ng Paleolitiko. Ganun lang ang pagsagot sa ating unang gawain. Handa na ba kayo? Ayos. Magaling. Ngayon, natapos na ninyong sagutan ang ating unang gawain. May mga katanungan po ba kayo? Mga bagay na dapat linawin? Kung wala na, tutungo na tayo sa ating pangkatang gawain sa araw na ito. Gamit ang inyong mga naunang grupo sa ating unang gawain sa motivational na gawain, gagawa tayo ng isang role-play presentation tungkol sa mga gawain prehistoriko o mga importanteng kaganapan na nangyari sa panahong prehistoriko. Maaari kayong pumili ng kahit anong gusto ninyong paksa na isasadula sa tatlong panahon. Ang Paleolitiko, ang Neolitiko at ang metal. Maaring isasadula ninyo ang ikinabubuhay, uuri ng panahanan, uuri ng teknolohiyang gamit, uuri ng mga lipunan na mayroon sila sa kanilang panahon. Maaari lang kayong pumili ng isa. May mga katanungan pa ba kayo? Kung wala na, ay babasahin ko na ang rubrics sa pagbibigay ko ng inyong mga puntos. Ito. Mahusay ang pagkapresenta ng paksa, 10 puntos. Malinis at maayos ang pagkabitaw ng bawat linya ng dialogo, 5 puntos. Naipakita ang mga mahalagang kaganapan sa paksang napili, 10 puntos. At ang pagkakaroon ng koneksyon sa bawat membro ng pangkat sa pagsasadula, 5 puntos. Ito ay sumatotal ay 30 puntos. Ngayon ay handa na ba kayo? Bibigyan ko kayo ng sapat na panahon upang isagawa ang pagpresenta ng inyong roleplay. Magaling! Talagang binigyan ninyo ng panibagong buhay at interpretasyon ang mga panahon na naganap sa panahon ng prehistoriko. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang bawat isa sa atin sapagkat na gawa natin ng maayos at mabuti ang roleplay presentation sa araw na ito. Magaling at pinakita ninyo na naintindihan at may natutunan kayo sa ating paksang tinalakay ngayong araw na ito gamit ang inyong napakagaling naman na roleplay presentation. Ngayon, kung may mga katanungan at mga bagay na dapat ba kayong mga bagay na dapat pa bang linawin? Kung wala na, bibigay sa puntong ito, bibigay ko na sa inyo ang inyong takdang aralin para sa araw na ito. Gamit ang chart na aking pinapakita ngayon, punan ang mga kahon gamit ang mga hinihinging impormasyon tungkol sa ating mga paksa. Makikita niyo sa chart, may mga 3 kahon na may hinihinging mga bagay. Una, magbigay ng 4 na bagay na inyong natutunan. Sunod na makikita sa chart, ay magbigay ng 3 bagay na inyong sa palagay niyo ay kawili-wili. At huli ay magbigay ng 2 bagay na hindi niyo masyadong naintindihan sa ating paksa at gusto pa ninyong malaman ang tungkol dito. May mga katanungan pa ba kayo? Mga bagay na dapat linawin? Ngayon ay natapos na natin tuklasin ang panibagong paksa sa araw na ito at naintindihan nyo naman ng mabuti sapagkat nakikita ko sa inyong mga bawat gawain sa araw na ito ay ginagawa ninyo ng mabuti at may kaalaman kayong natutunan sa aking paksa na tinalakay ngayon. May mga katanungan pa ba kayo? Mga bagay na dapat linawin? Kung wala na,
nais ko sana sabihin na class dismiss.